Minimum wage earner ka ba o mababa lang ang iyong sahod? Gusto mong makaipon pero hirap na hirap ka dahil sa mga gastusin mo araw-araw. Huwag ka na mag-alala kaibigan. In this video, i-reveal ko ang 7 ipon tips. Kahit mababa ang iyong income, make sure na panoorin mo ang video hanggang dulo para makastart ka ng makaipon. Ipon tip number 1. Pay yourself first. Paying yourself first, aka reverse budgeting, ay isang tried and tested saving hack. Lalo na sa mga nagsisimula mag-ipon at gusto mag-invest. Lahat ng financial guru, influencers at sa mga podcast ay napag-uusapan ang saving method na ito. And in theory, it's simple at kaya nang gawin ng lahat. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pay yourself first? Simple lang. Pag natanggap mo ang iyong sahod, unahin mong iset aside ang pera para sa iyong savings, emergency funds at investment money. At kung ano man ang matirang pera, iyan ang gagamitin mo for your everyday expenses. Think of this method like a payday ritual. Kung ginagawa mo ito, ni-remind mo ang sarili mo na you are your top priority at hindi ang mga ibang bagay na paggagamitan ng pera mo. Why is it important to pay yourself first? First, dahil una mong priority ang iyong long-term financial well-being. Second, kung nakasanayan mo na ang magtabi ng pera sa iyong savings account every time you get paid, you're less likely to spend your savings sa mga daily expenses or sa mga bagay na hindi mo kailangan. At dahil may savings ka na, you are well prepared sa mga unexpected expenses o malaking gastos tulad ng medical cost, job loss o pag nasira ang iyong sasakyan. Third, dahil nagtabi ka ng pera for your retirement and investments, it's more likely that you can live the life you want after retirement. Ipon tip number 2. Babaan mo ang iyong housing cost. Isa sa pinakamalaking gastos natin ay ang renta sa bahay. Kaya kung umuupa po kayo, pag-isipan nyo kung pwede kayong lumipat para makatipid. O baka naman pwede kayong makahanap ng mga kasama na magrerenta ng bahay para may kahati sa pagbabayad ng renta at bills buwan-buwan. Noong nagsisimula pa lang ako, nasubukan ko ng mag-rent kasama ang mga ibang tao at one point to save money. Ang kwarto ko ay sa kitchen na dahil nakatira lang kami sa maliit na apartment. Tiis-tiis lang talaga at kailangan magsakripisyo for the future. Ang rule ko sa budget for rent is a maximum of 30% ng iyong income. Kung ang sahod mo per month is 10,000 pesos, maghanap ka ng matitirahan na ang rent is 3,000 pesos o mas mura para yung extra money mo sa ipon na kaagad mapupunta. Ipon tip number 3. Create a budget that will work for you. Bakit kailangan natin mag-budget? Ang pagbabudget help us to feel in control pagdating sa pera instead of wondering every month saan napunta ang pera mo. Ang tip na to ang magpapakita sa iyo ng malaking difference in planning ahead where your money goes versus sa palaging kapos ang pera bago ang payday. Pero bago tayo gumawa ng budget, please make sure to be realistic at naaayon sa income at sa sitwasyon mo ngayon. Huwag kang gagawa ng budget like, sa susunod na sahod, magtatabi ako ng 50% ng sahod ko para mas maabot ko agad ng 100,000 pesos ang savings goal ko. Nagtabi ka nga ng pera nung natanggap mo sahod mo, pero after a week, gagalawin mo lang din ang savings mo dahil kinapos ka. Dito papasok ang 50-30-20 rule. Paano ba to? Simple lang. Kapag natanggap mo ang sahod mo, 50% ng income mo ang gagamitin mo for your needs tulad ng rent, food, electricity at tubig. 30% naman ng income mo ay para sa wants. Ito yung budget para sa pag-travel, shopping, o pagkain sa restaurants and 20% naman ay para sa iyong savings. Ito yung pera para sa iyong retirement, emergency funds and investment. Sa ganitong paraan, mas madali at less stress ang pagbabudget para sa iyo. Oo nga pala, ang strategy na ito is just a guide. Sabi ko nga, make a budget that will work for you. Kung sa tingin mo, kaya mong bawasan ang nakalaan for your needs and wants para mas malaking percentage ng inyong income ay mailagay sa savings. Mas better,
Ipon tip number 4. Iwasan ang utang at bayaran ang utang. Karamihan sa atin, nagkakaroon na ng utang dahil mababa ang ating kinikita o sumusobra ang ating gastos. Base sa experience ko, ang hirap magkautang lalo na kapag malapit na ang araw ng bayaran. Tapos wala ka bang pera? Naku, kapag nag-text na o tumatawag na yung pinagkautangan mo, ino-off mo pa yung phone para tigilan ka ng kulitin. Maya-maya may kumakatok na sa pinto nyo at naniningil. Ang stressful, di ba? Kaya kung may utang ka, I would strongly advise, bago ka mag-start, magtabi ng pera, bayaran mo muna lahat ng utang mo para wala ka ng utang. Focus ka na lang sa pag-iipon at tandaan, pag wala ka ng utang, iwasan na ang lahat ng any form of debt. Kung may credit card ka, ipakancel mo na yan. Iwasan ang humiram ng pera sa ibang tao. Tandaan, ang utang ang isang bagay na pumipigil sa atin para ma-achieve natin ang ating financial goals. Ipon tip number 5. Filipinos love to eat. Ilang beses na tayo kumakain sa isang araw. From breakfast, lunch, merienda, may midnight snack pa. Kaya kapag naubos na ang budget, pansit canton at sardinas na lang ang kinakain bago magsahod. Hindi ko sinasabi na tipirin at gutumin mo ang sarili mo dahil kahit ako, gustong-gusto ko rin kumain, hilig ko rin magsamgyupsal at mag-extra rice sa karinderya. Sabi nga nila, tipirin mo na ang lahat, huwag mo lamang tipirin ang sarili mo sa pagkain dahil food is life. Wala naman problema sa pagkain, ang problema is yung budget. Remember, we're trying to save money at nasa low income pa lang tayo. Kung babawasan natin ang gastusin sa pagkain, laking tipid para sa iyo iyan. Ilang ways para makatipid sa pagkain ay magbaon araw-araw. Para maiwasan ang pagbili sa mga restaurants, ilimit ang pagkain sa labas. Mas mainam na magluto sa bahay at i-uninstall ang mga apps sa phone for food deliveries. Ipon tip number 6. Alam mo ba dapat ang dahilan kung bakit ka nag-iipon? Kung tatanungin kita, bakit ka ba nag-iipon? Ano ba ang dahilan kung bakit ka nag-iipon? Kung wala kang sagot sa mga katanungan na iyan, malaki ang chance na mawawalan ka ng motivation on saving money. Kaya you need to have a clear goal. Nag-iipon ka ba para sa iyong retirement? Nag-iipon ka ba para sa bahay ng iyong pamilya? O baka naman para sa college tuition ng mga anak mo paglaki nila? Kailangan ng matinding self-discipline if we are saving money. Dapat maging habit natin ito dahil kadalasan, once na na-miss natin ang magtabi ng pera, mababawasan ang savings natin dahil sa emergency. Sasabihin natin sa ating sarili na, next time na lang ako mag-iipon, ang daming gastusin ngayon. Pero kapag may goal tayo tulad ng dapat makaipon ako ng 100,000 pesos in 3 years para pang down sa bibilhin kong bahay at lupa, makakatulong ito para matrack ang iyong progress sa iyong savings goals and to keep yourself motivated. Ipon tip number 7. Maghanap ng additional income. Alam kong nakakapagod ng magtrabaho from 8 a.m. to 5 p.m. dahil sa iyong full-time job. Pero kung gusto mong makaipon habang mababa ang iyong income, kailangan mong dagdagan ang kinikita mo. Please take note, kapag nadagdagan po ang ating income, huwag po sana nating dagdagan ang ating expenses. Pwede kang kumuha ng part-time jobs during your day off or after work hours. Maaari rin ang mag-start ng isang small business tulad ng pag-bake ng cakes or cookies at pwede mo itong gawin pagkatapos mo sa trabaho. Isa pa na marami nang gumagawa ay earning through online jobs. Ito yung mga jobs na ginagawa mo lang sa bahay. All you need is a laptop, internet, and willingness to learn new skills. Maraming video sa YouTube para matuto ng bagong skills na pwedeng pagkakakitaan. Kung marami kang natutunan sa aming video at gusto mong ma-achieve ang financial success, make sure to subscribe sa aming channel for more videos like this.